Lumubog na nga ang KKK dahil nawala na nga ito ng pondo. Kaya kailangan ni Lilith maghanap ulit ng trabaho. Ngunit hindi agad siya nakapasok dahil nga sa matindi ang impact sa nangyari sa kanya, kung saan kinasuhan nga siya kahit na napawalang sala siya. Hindi ba rin ganun kadali na makalimutan na napagbintangan nga siya na may sala at may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang. Kaya naman sobrang lungkot nga nitong si Lilith. Naisip niya na hindi pala ganun kadali tanggapin kung saan ang kanyang pagiging abogado na ang kine-question. Kung noon, napapalampas lang niya ang pabubuli sa kanya at nasanay na siya. Ngunit iba pala ang sitwasyon kapag nandun na nga siya sa sitwasyon na para bang inuhusgahan ang kanyang buong pagkatao nang dahil lamang sa paratang sa kanya. Kalauna, naisipan nga ni Lilith na dalawin ang kanyang kaibigan na si Ella. Dito ay humingi siya ng pasensya sapagkat sa sobrang busy nga niya ay hindi niya napaglaanan ang kanyang pangako dito kung saan tutulungan niya ito sa kanyang kaso. Dito naman ay nasabi nitong si Ella na wag na siyang mag-alala sapagkat may tutulong na sa kanya. May abogado na nga na pinadala sa kanya ang gobyerno. At ito nga walang iba kundi itong si Attorney Abalos. At dahil nga kay Ella, nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala ang dalawa. At na-recommend na rin ni Ella na maganda ang firm na kanyang pinagtatrabahuan. Pwede siyang mag-apply doon. Kung kaya't sinubukan ni Lilith, kahit nahihirapan siya nung una dahil nga sa kanyang mga naging history. Hindi rin niya sukat akalain na makapasok din siya at tutulungan din niya at magkasama pa sila ni Attorney Abalos para lutasin nga ang kaso nitong si. Dito nga isinimula na nga sila sa nitong si Ella na kung bakit siya napagbintangan na siya ang nagpasunog sa naturang factory dahil nga sa naisipan ni Ella na sumali sa naturang grupo kung saan naglalayon ito ng pagbabago tungkol sa kumpanya. Kaya naman na hindi nagustuhan ng kanyang amo. Lalo't nakita nga ni Ella na hindi patas ang pamumuno nito. Masyadong abusado nga ang kanilang naging amo. May time na nga na halos hindi na sila nagpapahinga. Umiinit na ang husto ang makina. Kaya naman sinabi ni Attorney Abalos na hindi makatarungan ang ginawa ng kanilang amo kung ang makina nga ay umiinit na pag sobra na ang gamit. Ano pa kaya ang tao na papagod din? Kaya hindi umano tama ang kanyang pamamalakad. Dapat lahat ng tao ay may karapatan kahit ito'y ordinaryo lamang. Mukhang mahihirapan nga sila sa kaso nga nitong si Ella, lalo't wala ring CCTV na magpapatunay sa mga sinalasay nitong si Ella. Sunog ang buong factory. Kung kaya't hindi sila agad-agad makahanap ng mga ebidensya na malilikob na magpapatunay na walang kasalanan itong si Ella. Sinabi ni Ella na hindi lamang siya ang napaparasan, marami ang mga tao sa factory ang dumanas ng matindi na paghihirap nang dahil sa kanilang amo na masyadong mapang-abuso. Kabilang banda, hindi naman tumitigil itong si Court hanggat hindi niya masasabi ang totoo dito kay Lilith. Inaanyayahan niya ngayon itong si Lilith na dumalo sa kanyang birthday. At kahit naiilang itong si Lilith, ay napilitan na rin siyang sumama dahil nakikisama siya dito kay Court at matalik na kaibigan ng tingin niya dito, kaya ayaw niyang biguin. Sa maraming bagay na rin ay nakakatulong na nga itong si Court sa kanya ng gusto at lagi niya itong nasasandalan tuwing may problema siya at hindi siya kailanman iniwan. Kung kaya't malaki din ang kanyang utang na loob dito kay Court. Ngunit mukhang mahihirapan si Lilith sa kanyang papasukan na bahay dahil nga ang kanyang mga pamilya ay hindi rin pala basta-basta. Lalong-lalo na itong kanyang kapatid kung saan tinitingnan pa nga siya mula ulo hanggang paa. So ayun guys, pakaabangan natin kung matatanggap kaya si Lilith ng pamilya ni Court o dadanasan naman siya ng pambubuli at kalupitan ng mga ito. Abangan!